Hi guys! Hi everyone! Magbibigay lang po ako ng reaction videos regarding dun sa babae, sa wife na sinunog po yung tatlong anak niya. Technically po, hindi po dapat ako magre-release ng reaction videos kasi I did my research and I cannot find the original story of this kwento. Hindi ko na rin nakita yung mga original scripts niya, puro sa content creators na lang, mga hearsay na lang. However, based ang mga pinaka-common na napansin ko is si biyenan is nakikialam, which is nakadagdag sa situation ng babae. So, yon. And then, balikan natin yung title ng mga headlines. Common headlines na nakikita ko na ina sinunog ang tatlong anak bago nagpakamatay. Or, ayon sa balita, nakunan ng CCTV, binuhusan niya ng thinner at gasolina ang kanyang mga anak at sinilaban. Sobrang napaka-morbid ng titles nitong mga headlines na 'to, guys. Okay. Bago tayo magpunta sa headlines na 'yan, may nabasa ako sa ilang content creators about may isang tao, hindi ko alam kung friend or family, may isang tao na nag-advise na kay mommy na magpatingin na sa doktor. However, si mommy at saka yung family niya hindi agree, ayaw nila kasi baka mabansagan daw siyang baliw. So meaning there are symptoms na very evident na sa mga normal na tao na may ginagawa siyang hindi dapat or may ginagawa siyang kakaiba. Which is yun nga, hindi natin alam because we do not know the full story. So yun guys, hindi natin alam kung ano yung iniisip ni Mami, kung anong pinagdadaanan niya, pero nakadagdag doon is ang pressure na galing sa biyenan. So eto guys, balik tayo sa headline. So ang headline is binuhusan niya ng thinner at gasolina. Guys, thinner na tapos gasolina pa. Exaggerated, I'm not sure if this is true kasi sabi daw, nakunan sa CCTV. Okay? Exaggerated na thinner na tapos gasolina pa. Tapos sinilaban niya yung mga anak niya. Guys, people have, or a person like me, have different types of depression. Iba yung manifestation sa atin ng depressions. Okay? Hindi ko masasabi na ang depression ni mommy is katulad ng depression ko. Magkakaiba po tayo. Okay? Yung kay mommy, ang magtataka lang ako, this is just my 2 cents. I'm not giving my diagnosis. Okay? Kasi kung gusto ko lang isama ang anak ko sa kabilang buhay dahil wala akong tiwala sa pag-iiwanan sa kanila, wala akong tiwala or hindi ako, pakiramdam ko, hindi sila safe sa mga taong pag-iiwanan ko sa kanila, kaya papatayin ko na lang yung mga anak ko. Bakit ko pahihirapan yung mga anak ko bago mamatay? Kasi pwede naman silang lasunin or patulugin. Pag natutulog sila, pwede mo silang, di ba, na hindi na magising. Pero bakit kailangan pa ni mommy na mahihirapan yung mga anak niya just to kill them? It means that there is really something wrong with mommy na hindi lang depression. Ito guys uulitin ko, hindi ko po siya dinadiagnose. Ito lang po yung pumapasok sa isip ko ngayon. Maybe si mommy hindi na bata or tao ang tingin niya sa mga anak niya. It could be a monster or it could be a someone na sasaktan siya. Kaya sinunog niya. Kaya pinahirapan muna niya or sinunog niya. Kasi um, kung gusto mo lang siyang isama sa kabilang buhay because of someone na hindi mo gusto or wala kang tiwala sa pag-iiwanan mo, pwede naman kayong magsabay-sabay na matulog na lang, 'di ba? Na hindi na kayo maghihirap, na hindi mo na pahihirapan yung mga anak mo. However, the big question mark there is, bakit niya pa pinahirapan yung mga anak niya bago mamatay? Kasi burning a flesh, that is too much pain. Buhay ka pa, sinusunog ka na, bago ka pa mamatay. Sunog na, third degree burn. Sunog na yung throat mo, yung airways mo, pero ang puso mo tumitibok pa rin, ang brain mo nakakaramdam pa rin ng pain. Ganun po kasakit yun. So, si mommy, hindi ko po siya dinadiagnose, pero I think, bukod sa depression, mas may matindi pa po siyang pinagdadaanan. So, wag po natin siya i-judge guys, at alam niyo naman po,
My channel is about mental health awareness. Ginagawa ko po ito para, eto na po, hindi po tayo masabihang baliw tayo pag nagpatingin tayo sa mental health specialist. Hindi porket nagpatingin sa psychiatrist or mental health specialist ay baliw na. Mental illness should be taken seriously. Okay? At nagagamot po ito, nakokontrol po ito through medications and therapy. Awareness lang po sa atin, lalo na sa ating mga Filipino. Yun lang po guys. Salamat!